dito? Hindi naman, boss. Kasi Maganda yung parang boss. saan yung pinagawa tong gantong boss! 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 Pambira, ikaw na naman yung boss! Bossing! Pala nga, ba't dito ka, boss? Boss, kamusta ang buhay-buhay, boss? Ano ang atin? Ayun, and start recording mga kalapit ang mga bossing. Kumusta buhay-buhay? Magandang gabi. Kumain na ba kayo mga bossing? O kupal kayo mga bossing? So, magandang gabi. Welcome sa isa na namang reaction video. So, manghihiram tayo ng video dito kay Palto, kay Peps TV 2.0. 3.0 na nga siya eh. Tayo 2.0 pa lang. VP Sara, syempre, Saldico, Joel Villanueva, Martin Romualdez, yan ang mga taong may init na topic natin ngayong gabi. Actually, nung time na pinagtatanggol ko pa si Saldico, bigla ako nalungkot nung narinig ko yung mga sinabi niya dito sa Congress. Shit. 'Di ba? Nakakalungkot. Pero ganun talaga, may mga taong bumabaligtad. Pero panoorin muna natin 'to kay kay Peps TV bago tayo magsimula. Mga bossing, kupal ba kayo? Mga Lodges, mga Peps TV, welcome back po sa ating channel. Dahil nga po dun sa ginawa nating video kahapon about po dito sa pagbooking ni VP Sara Duterte kung paano po namamanipula ang mga budget na ipinapapasa po dyan sa loob po ng House of Representatives. Eto po mga idol, sumagot na po si Saldico. Gumanti po siya kay VP Sara Duterte. Pero ang tanong dyan, sinagot kaya? Ang pinakamatindi kasi na posisyon bukod sa Speaker of the House dito sa lower house is Committee on Appropriation, Budget and Appropriation, kasi sila talaga may hawak ng budget. Tama naman yung sinabi ni Sara, ba't kayo nagagalit? Tuloy. Niya ang mga akusasyon sa kanya ng ating Vice Presidente. Ito po, pakinggan nyo mabuti mga Lodi ha. Plate is our appropriations chair, the Honorable Ellie Saldico. Magandang araw po sa ating lahat. Ito na pala, hindi ko na pala kailangan ipalabas yung isa. Babagalan na lang natin to para maintindihan nyo kasi binilisan din pala ni Pepe, Steve. Ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Ayan, si VP Sara Duterte Ito daw yan, ang naglilihis ng mga So, hindi issue. natin papalabas to ha. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Ano daw? Faking good governance ng Tatay Duterte o Tatak Duterte? Budol daw po mga idol. Anak na tinapay to si Saldico, parang tulog sa pansitan to nung presidente si Tatay Duterte ah. Papaalala ko lang sa'yo ha, Mr. Saldico o congressman ka ba? Tama, parang hindi ko na kailangan talaga mag-comment. Kay Peps pa lang tinapos na niya. Lahat po ng nakikita nyong kagandahan na tinatamasan nyo ngayon dyan, meron pong ambag si Tatay Duterte at ramdam na ramdam pa rin po natin yan hanggang ngayon. Ang tanong dyan, ngayong administrasyon ba, anong naparamdam nyo sa amin? Ayuda na hindi naman nakatanggap yung iba. Peke daw, anak na tinapay. O ito, hindi ko na iisa-isahin mga idol ha. Diyan pa lang sa Rojas Boulevard, yan tinatawag na Dolomite Sand mga idol. Isa po yan sa tumatak sa ating isipan na siya lang pong presidente ang gumawa niyan o nakagawa niyan sa panahon po niya. Sige. Sino pang presidente ang may malasakit sa tao? Okay, pakinggan muna natin tong kabila. Saldi ko, sorry ah. Bossing! Saldi! Sorry. Content lang. Bossing! Tin mo! Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po Nakakalungkot po kasi kaibigan naman natin siya. Bossing! Magandang buhay-buhay. pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attack. Out dun sa pig appropriate tuloy. Ikakalkalin po. Tinira yung Sunwest. Ito na. Sunwest. Mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. Tinira yung Sunwest.
Tinira yung SunWest. Tinira yung SunWest. Ouch, ang sakit. Tinira yung... Quad A po yan na contractor yung SunWest Corporation na yan. Quad A yan. Tuloy. Yung SunWest. Quad A yan Quad A na contractor yan. Ouch. Sagot? True. True. True or false? Siyempre, Quad A yun eh. Tanga naman ito. Quad A, malamang isa sa pinakamalaki. Tanga. Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation Sige. ay kasama dito sa kontrobersyal na Pharmaly? Ouch! Ulit. Bakit hindi nyo dati pag ginalaw yan? Putang ina, eto na yung sinasabi ko. Tandaan nyo panahon ni Tatay Diggs yan. Ayan, dyan. Sige. Yun nangyari yung Pharmaly. Yun nangyari sa laptop. Panahon ni Tatay Diggs yan At ang may hawak ng budget, sino? Saldi ko. Baka naman. Okay, balik natin kay Peps. Tuloy. Sa kanyang panahon, mga idol, siya po ang meron pong pinakamababang kriminalidad na nangyari o natala dito po sa ating bansa. Lalong-lalo na po sa Kamaynilaan. Pwede ka na mag-cellphone ng gabi, pwede ka na maggagagala ng safe po ang iyong pakiramdam. Tama ba ako o mali? O ito pa. Ang daming mga proyekto, bypass roads, maayos na LRT, maayos na airport, at nawala po yung laglag bala dyan sa airport. Meron akong tanga na panood kanina sa TikTok na pukin ng inang yan. Sinasabi niya yung nangyari mga bypass road na yan. Tapos yung mga, si Mark daw kaya tahimik lang kasi wala naman daw talaga nagawa. Kasi yung biyahe daw niya from Quezon City to Quezon City is 1 oras mahigit. Kung hindi ka ba naman bobo, dumaan ka sa Quezon Avenue. Andun ba yung mga proyekto? Wala naman doon, tanga. Hindi ko lang matandaan yung pangalan sa TikTok pero sinave ko yun, alam ko For content yung gagong yun. Tuloy. 'Di ba? Ina, bobo. Mga idol siya lang po ang katangi-tangi na presidente na isang salita lang nawawala agad yung mga nirereklamo ng ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na po yung mga OFW natin. Siya lang din po ang nagpataas ng sahod ng ating kapulisan, AFP, guro at kung ano-ano pa pong ahensya ng gobyerno. Oo, tapos ngayon, 'di ba, bumabalik. Grabe, no? Alam mo kung merong nabudol dito, yung pamilya nila Tatay Diggs. Kung merong nabudol yung pamilya nila Tatay Diggs, 'di ba? Kasi naniwala sila sa unity team na yan na ipagpapatuloy nga yung project ni Tatay Diggs, kaya pumayag si VP Sara. Tapos iba pala yung intention, 'di ba? Hindi nila na-anticipate yun. Ewan ko, hindi natin alam or merong ploy eto. Tuloy. Gobyerno dyan, mahiya-hiya kayo. Anong budol, anong peke? Tama naman, diba? Yan talaga ang tumatak nung panahon po ni Tatay Duterte. Ganyan po ang ginawa niyang good governance. Hindi po yan peke, hindi po yan budol. Kung agree kayo, ikalat niyo po itong video na to. Nang masupalpal po ito si Saldico. Tuloy pa natin. Una, simpleng tao lang daw siya pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang vice president sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. Sagutin natin. May sarili pang vice presidential security group. Never happened in the history of the Philippines. At least nangyari na ngayon sa history ng Philippines. Kauna-unahan. It's a breakthrough. Isa na siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations pero sangkaterba naman ng bodyguards sa labas ng conference room. Wow. Umiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Ang tanong dyan, lumabag ba si VP Sara Duterte sa batas dyan sa mga pinagsasabi mo? Nakasulat ba dyan sa inyong sinusunod na batas na yung sinasabi mong maraming mga gwardya at pagpapakain sa gwardya ng 100 katao labag sa batas yan? Anak na tinapay naman, parang hindi naman milyones yung pagkain nyo dyan sa inyong kada hearing. Akala nyo naman talaga yung SONA, diba? Ilang milyon ang ginastos doon. Kung makasita ka dyan.
Anak ng tinapay. Correct. Syempre naman, kailangan pangalagaan talaga yan. At alam naman natin na si VP Sara Duterte talaga ang pinaka-threat sa inyo sa susunod na eleksyon ng pagkapangulo. Kaya kung sino man ang iangat ng kamay ni Bongbong Marcos, siguradong hindi uubra dito. Kaya kailangan talagang pangalagaan yan. So, ituloy pa natin. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya, hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang Pero pagsasayang ba ng resources ng gobyerno, kung ikaw may issue sa Pharmally dahil SunWest, tapos Pharmally, paano napasok? Ayun, magsalita. Bossing, hindi mo na magsasalita. Baka magkabati-bati pa. karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget, ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at Akala ko nung una ang magtatanggol pa kay VP Sara dito si Saldico. Akala ko nun na. paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Eto mga Lodi, tigilan natin tong kahibangan na ito. Ako mga Lodi, hindi naman po sa pagmamayabang. Kahit hindi po ako nakapagtapos sa magandang paaralan, hindi naman po ako nagbabasa sa inyong harapan ng script. At nahihirapan pa po yata si Congressman Saldico magbasa. Sino kaya nagsulat yan? Kasi kung ikaw mismo ang gumawa niyan, hindi ka mahihirapan na magsalita dyan at magbasa. Nagigets nyo ba yung punto ko dito mga idol? So, ikaw ang naglilihis ng mga issue na ibinabato sa inyo. Dahil wala man lang doon sa binato sa inyong issue ni VP Sara Duterte ang sinagot mo bagkos gusto mo lang siraan ang pangalan ng ating Vice Presidente dyan si ginawa mong interpellation. Pwede pala to mga Lodi. Pera ng taong bayan ang ginagastos sa kanila dyan kada session. Tapos, bibigyan po sila ng oras para sirain ang pangalan ng ating Vice Presidente. Magkaiba po yung ginawa ni Vice Presidente sa kanyang interview. Hindi po yun sa loob ng Kongreso o sa House of Representatives. Nakakahiya naman. So eto mga Lodi wag na natin pakinggan yan kasi puro paninira lang po yung mga sinasabi nito. Wala po siyang sinagot dun po sa issue na binato po sa kanila. About dun sa 5 billion na pinapasa po ni VP Sara Duterte sa DepEd na naging 15 billion bigla. Kinukuha po nila. Tapos ngayon mga Lodi, tinapyasan po nila ang budget po para po sa Office of the Vice President mga Lodi. 2.something billion po ang hinihingi o nire-request ng Office of the Vice President. Tinapyasan po ng 1.29 billion. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 700 plus million lang po ang pinapasa nilang budget kay VP Sara Duterte. Pero alam ko i-debate pa to sa plenaryo. Hindi pa final yun. Para malinaw. Hindi pa final, ide-debate pa sa plenary. Tignan natin kung madadagdagan or hanggang gano'n na lang talaga. Kung hanggang gano'n na lang talaga, hindi nila alam yung ginagawa nilang panggigipit kay VP Sara. Yung pa yung lalong mag-a-class or magpapalakas kay VP. Para sa akin Ito mga Lodi, saan po mapupunta yung tinapyas po nilang budget para po sa Office of the Vice President na 1.29 billion? Ito po, pakinggan nyo to, si Estela Kimbo, tanda. Ito si Estela Kimbo, hindi mo alam kung magsasalita to ng dire-diretso. Ano po yung pangalan niyan? The Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of Vice President, and the reduction shall be split by the DSWD AX program and the DOH. DSWD kakaltasan ay idadagdag na lang sa ibang mga proyekto. Baka nakakalimutan nyo, sa DSWD napakahirap humingi dyan. Ang hirap ng pila dyan. Kahit idagdag nyo pa yan dyan. Kaya nga andyan yung office. Ako, one time nung may sakit pa yung anak ko nun, pumila ako sa Office of the Vice President. Lenny Robredo yan Hindi ako nakahingi. Grabe sa dami ng ang tawag dito, ng requirements. Okay?
maganda talaga kasi although hindi ako nabigyan, pwede yung iba marami rin naman natulungan, marami nabigyan. 'Di ba? Hindi ko sinasabing dahil sa akin, putang ina, tablado na 'yun. Hindi ko sinasabing gano'n, marami pa rin naman natulungan na, yung may mga sakit, yung mga pan-DSWD na ano, na tulong is nagagawa din ng OVP 'yan. Nade-delegate, dumadami sila, napapaano. Kasi putang ina, ang dami rin na nagagalit sa DSWD, 'di ba? Nung isang araw nga lang sinabunian yan, ni Bongo, yung kapatid ni Win Gatchalian. Oh, tapos kunwari dun yung ilalagay. 'Di ba kayong mga kongresista meron din kayong mga ganyan? May mga budget din kayo para makapagbigay kayo ng mga guarantee letter, mga ninyo? Kupal ba kayo mga bossing? Ayan mga Lodi. Saan ilalagay? Sa DOH at saka po sa DSWD. Bravo! DOH, nung time na yun, okay sa akin. Madali makakakuha, mataas sila magbigay. Basta nung time na yun, salute ako sa DOH nung time na yun. Mga 2018, tama. Tuloy. Natin. 'Di ba? Ang galing. Kasi nga po, kung pagbabasihan po natin yung mga sinabi ni VP Sara Duterte about po dun sa pagmamanipula ng budget dyan po sa Kongreso, mga Lodi, posible rin po yatang mamanipula dahil nga po, dito po sa DSWD, magbibigay po ng ayuda at dyan naman po sa DOH, magbibigay din po ng pondo dyan. 'Di ba? Alam naman po natin na kapag usapin po ng ayuda, mahirap pong bantayan kung saan po ito napupunta. Sample ko na lang po mga Lodi, doon po sa website nila na ginawa. Diyan po sa Bagong Pilipinas Tayo Movement. Doon pa lang sa pag-fill up nun, kahit ilang beses ka mag-fill out doon sa form na yon o doon sa website na yon, tatanggapin at tatanggapin pa rin. Wala po silang limit, wala pong security. So, anong iisipin namin, di ba? Sa pamimigay ba ng ayuda, tama ba? O naibabahagi talaga ba ninyo sa mga kababayan natin yung sinasabi ninyong ayuda na pinamamahagi ng ating butihing Romualdez, mga Lodi? Nagtatanong lang po ako, ha? Kasi ang dami pong hindi talaga nakatanggap dito. Ang dami pong nalista pero wala naman pong natanggap. Ito pa mga Lodi. Tanong lang natin, sino ba talaga ang tunay na naglilihis ng issue Saldico? Dahil dyan sa interpellation mo sa House of Representatives, isa doon wala ka namang sinagot sa ibinato sa inyong akusasyon ni VP Sara Duterte. Yun sa 5.9 billion na naging 15 billion sa DepEd. Yan po sa overpriced na laptop. Yan pong sa Parmali mga idol na sinasabi po ni Senator Villanueva, wala kang sinagot dyan kahit isa. Puro pambabato ng putik. Exactly. Diba? Puro pambabato ng putik. Baka yung pagbabato mo ng putik, maging tao yan at mahingahan ng Diyos, maging adan uli. Tuloy. Lang sa mga Duterte na alam naman natin kasi nungalingan lang at wala kayong katibayan. So eto mga Lodi, no, meron pong panibagong katanungan ng sambayan ng Pilipino dahil dito po sa sinabi niya. Panoorin niyo po't pakinggan. Nadulas po siya dito medyo strained ang relationship between the House and the Vice President. And of course, parang isa speech nyo kanina, parang pinarantakan nyo na pa isang pura, magnanakaw, windfall. I mean, is this the official position po ba of the entire Appropriations Committee? Or is this your own interpretation lang po dun sa inasabi? Well, ano po yan? Common knowledge na po yan. No? Matagal na po, kahit sa Davao po, tahimik lang dahil secret martial law po sa Davao. Secret martial law po sa Davao. Secret martial law po sa Davao. Secret martial law sa Davao. Secret martial law po sa Davao. Alam po natin yan. Anak ng tinapay mga Lodi. Secret martial law lang daw po sa Davao. Alam po natin yan. Galing po yan sa bibig ni Congressman Saldico, ha? Parang ikaw lang may alam. Kaya pala ganito kahigpit ang seguridad dito sa amin. Ang dami-daming checkpoint dahil meron kayong tinatawag na secret martial law. Sa'yo galing yan, sir, ha? Hindi po sa amin. Nadulas ka sa media na ikaw mismo nagsabi na merong secret martial law dito sa amin sa Davao City.
Kaya kayo na humusga mga idol. Kung dapat ba ninyong paniwalaan ang mga binabatong putik ni Saldico sa mga Duterte o mas paniniwalaan po ninyo ang mga sinabi ni VP Sara Duterte na meron po siyang mga ebidensya na nakasulat po talaga sa papel ang pag-request po niya ng budget at pinalitan po nila ito dahil minaniobra. Kayo na po bahala kung hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan, magtatanga-tangahan. Pero ako mga Lodi, matagal na po akong nagising. Kaya po Ayun, maraming salamat kay Peps 3.0. Diba? So nakita natin dito. Dito pa lang putang ina, makikita nyo na kung sino yung legit. Diba? Sino yung gumagawa ng istorya, sinong nanggigipit, sinong gumagawa ng... It's all about intention pa rin. Anong intention ng lower house? Anong intention ng Senate? Diba? At least si Sara, pinapakita niya yung intention niya para sa mamamayan. Eto ba, pinapakita yung intention para saan? Para sa isang taong masira? Kayo na po humusga. Diba? Kayo na po humusga. Yung mga binibintang po sa DepEd noong time na yun. Time po ni Saldi ko yun. Dapat siya po tanungin nyo yun. Diba? Ba't na-approve? Bakit na-approve? Sila po tanungin nyo. Dahil ba dati kaalyado pa kayo? O ngayon dahil hindi na, nagbaligtara na kayo? Ganyan na po ba buhay-buhay? Mga bossing? Kupal ba kayo mga bossing? So, yun lang mga kalapid. Maraming salamat po. At maraming salamat sa video at napanood ko to kagabi kay Peps TV. And stop recording.